Magandang pagbati sa inyong lahat. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking true to life story na palagi ko'y magiging interesting ito sa inyo. Ito ay naranasan ko nang minsan akong nagbakasyon sa probinsya ng papa ko, sa Ifugao. Malapit ito sa Baguio, na isa sa may pinakamalamig na klima sa Pilipinas. Malamang, hindi na magiging bago sa inyo ang ilan sa mga Pinoy na kwentong katatakutan na maaari ring makapagbigay ng aral sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Emoy. May kwento akong ibabahagi sa inyo na nangyari sa ibang tao na aktual kong nasaksihan at talagang first time ko ito na nangyari sa aking buhay. Noon talaga ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong kuro-kuro lang na madalas natin napupulot sa mga probinsya. Pero grabe talaga, totoo pala talaga ang ilan sa kanila. Grabe ang creepy talaga. Alam mo ba, Miss Linrose, matigas talaga kasi ang ulo ko noon. Isa akong katingero ng estudyante. Ilang beses na nga akong repeater ng ilang taon sa kolehiyo sa Cavite. Hindi ko nasasabihin saang school sa Cavite iyon. Kasi baka maribil ang tunay kong pagkakakilanlan. Dahil sa aking katigasan ng ulo, ayun, nagdesisyon ang mga magulang ko na disiplinahin ako. Kasi parang gusto nang sumuko sa akin ang ama ko sa aking katigasan ng ulo dahil nasasayang nga lang daw ang tuition fee na binabayad nila sa eskwelahan ko. Kaya gusto na ako niyo na patigilin sa aking pag-aaral. Kaso ang mama ko talaga ang pumigil lang sa kanya para lang hindi ako mahinto sa aking pag-aaral. Kaya bandang huli ay nagdesisyon na lang ang aking ama na ipadala ako sa aming probinsya, mismo sa probinsya ng ama ko, para tumira ng isang semestre sa aming probinsya sa Ifugao, para na rin madisiplina ako ng lolo at lola ko roon. Isang disciplinarian pala ang lolo ko. At para na rin daw may mabago sa pagkatao ko o sa aking pag-uugali. Kasi hindi nila ako masyadong matutukan dito sa Cavite sa aking pag-aaral dahil napaka-busy nga nila sa kanilang trabaho. Tapos ang ama ko ay pansamantala namang nakabakasyon ngayon sa Pilipinas kasi isa siyang seaman at may isang buwan lang siya para magbakasyon at pagkatapos niyon ay babalik muli siya sa barko. Araw ng linggo, ginising ako ng mama ko ng sobrang umaga kasi nais nga nila na maaga kami makarating sa bahay ng lolo ko. Kung kaya't 3:00 pa lang ng madaling araw ay bumiyahe na kami papuntang Baguio. Halos ayoko talagang bumangon niyon. Kasi sanay ako na kapag araw ng Sunday ay katanghalian na ako halos gumigising. Dahil nga rest day yun, hindi ba? At pagkatapos na yun ay dediretso na kaagad ako sa basketball court namin malapit sa aming bahay para mag-basketball. Sobra talaga akong tinatamad na bumangon ng araw na yun. Pero wala talaga akong magawa Bumiyahe kami ng sobrang haba ng oras. Sakto. Sa sasakyan ko na lang ipagpapatuloy ang pagtulog ko. Bandang 1:00 ng katanghalian ay nakarating na nga kami sa Ifugao. Grabe, nanibago ako sa klima roon Hindi gaya sa Cavite. Sobrang lamig pala doon. Maligayang pagbati. Abay anak, ang tagal na rin ang lumipas mula ng huli mong pagdalaw rito sa amin.
Oo nga po, Papa eh. Pasensya na ho Na-busy ako sa pagtatrabaho sa barko. Madalas naman tayo nag-uusap sa online, hindi ba? Kaya okay lang yun. Oh, abay! Ito na ba ang napakabait kong apo? Ang laki-laki na pala. Opo pa. Ito na po si Emoy. Dito po muna siya sa inyo ha. Nawa po ay matanggal na ng tuluyan ng katigasan ng ulo nito. At ang magtino na ito sa kanyang pag-aaral. Huwag kayong mag-alala. Magtatanda talaga ang batang yan dito. Lumipas ang 3 araw mula nang dumating kami sa bahay ng lolo at lola ko. Ay bumalik na rin sa Cavite ang aking mga magulang. Grabe, ang boring sa bahay ng lolo ko. Ang lalayo pa ng pagitan ng mga bahay roon. Halos napapaligiran ng mga puno ang bahay na roon. Sa ilang araw ko pa lang na pamamalagi ko roon, ay ang dami ng rules binigay ng lolo ko sa akin. Pakiramdam ko nga ay nasa preso ako. Ang lupit ni lolo. Tuwing umaga ay pinapabangon niya ako ng 5:00 sa madaling araw para lang magsibak ng kahoy sa aming likod bahay. Gen Z na ang panahon ngayon, pero para atang nabubuhay pa sa makalumang pamumuhay. Ang bahay na yun. Pinagbawalan din niya akong lumabas ng bahay ng weekend. May curfew din ako at bawal din na sumama sa mga magiging bagong kaibigan ko roon after ng school. Eskwelahan at bahay lang ang magiging routine ko roon. Gusto ko na talagang magwala sa ganong klase ng routine na binigay ng lolo ko sa akin. Pinagbawalan din pala ako ni lolo na magakyat daw ng alak sa loob ng kanyang bahay. Grabe, ang saklap ng buhay ko. Sa paglipas pa ng panahon, ayun na nga, nakapag-start na ang aking pagpasok sa bagong universidad na nilipatan ko sa probinsya na yon. Grabe, ang boring na naging buhay ko roon. Sa paglipas pa ng panahon, may napapansin naman ako na pumupunta-punta sa bahay ng lolo ko. Yung tagalinis, tagaluto, at tagalaban nila. Sa madaling salita, ay yung personal katulong nila. Hindi siya natutulog sa bahay namin kasi halos malapit lang ang bahay nila sa bahay ng lolo ko. Kaya halos araw-araw din itong umuwi sa kanila. Isang araw, habang ako ay nagsisibak ng kahoy sa bandang likuran ng aming bahay, ay nakita ko si Aling Gloria na galing sa palengke. At kasalukuyan na ngang inihahanda nito ang kanyang mga pinamili upang magluto ng agahan. May napansin ako na may kasama siya, isang dalagita, na hindi nalalayo sa aking edad. Ipinakilala niya ako sa kanyang anak. Siya ay nagngangalang Marina. Grabe, ang ganda-ganda ni Marina. Nasabi ko nga sa sarili ko noon okay lang pala na mastak ako sa bahay ng lolo ko. Kasi may isang napakagandang dilag naman ang dumadalo sa bahay niyon. Madalas ko nga nakikita si Marina sa bahay ng lolo ko dahil tumutulong siya sa paglilinis ng bahay sa loob. Pero habang tumatagal, mula nang sinubukan kong makipagkaibigan sa kanya, doon na rin nagsimula ang ilang mga weird na pangyayari sa buhay ko. Isang umaga, habang nakikipagkwentuhan ako kay Marina sa likod bahay ng lolo ko, nagsisibak lamang ako ng mga kahoy na kinuha nito mula sa kagubatan. Habang si Marina naman ay nagdidilig ng mga halaman ng lola ko. Sa likod bahay namin, may pa ilan-ilan naman na mga prutas ang nahuhulog mula sa itaas ng puno na aking kinaroroonan. Malaki ang aking pagtataka dahil halos ang ilan sa mga nalalaglag na mga prutas ay hindi pa naman hinog. Pero kay dali nilang malaglag. Noong una ay hindi ko yun pinansin, pero halos umabot na sa 5 ang nalalaglag mula sa itaas. Biglaan na lamang nangyayari ang mga pagbagsak ng mga prutas ng manggang berde na yun. Sa gitna ng kasarapan ng aming pagkikwentuhan ni Marina, ay halos naaabalid para na nga ako. Hindi na nga ako nakatiis, kung kaya't sinubukan kong tumitig ng matagal sa itaas ng puno. Sa muli kong paglingon kay Marina, ay bigla na nga itong
nahulog direkta sa ulo ko. What? Dahil doon, ay napasigaw ako ng malakas dahil sa sakit. Oh no. Naku, sir. Tara dali sa loob ng bahay. Kailangan kagad natin yan malagyan ng yelo. At hindi kagad yan bumuhol. Pumasok na nga kaming dalawa sa mismong kusina at madaling nilapatan ni Marina ng cold compress ang aking ulo. Sa mga sumunod na araw, ay natakot na akong pumwesto sa ilalim ng puno na yon para magsibak ng kahoy. Hindi ko na nga rin sineryoso ang mga nangyari sa akin sa mga sumunod na araw. Sa paglipas pa na mahigit 1 buwan ko roon, ay hindi ko na nga napapansin na dumadalo si Marina sa loob ng bahay namin. Hindi na nga ako nakatiis, kung kaya't ipinagtanong ko na kay Aling Gloria kung ano ang nangyari kay Marina. Nalungkot ako sa sinabi nito na madalas na raw nagkakasakit si Marina dito mga nakaraang linggo. Oh no. Pabalik-balik daw ang sakit nito at ang tanging advice na lang ng doktor sa kanya ay habaan pa raw ang bed rest nito o iwasan ng sobrang mapagod. Isang tanghali, naisipan ko na dalawin si Marina sa kanilang bahay para sana ay kamustahin siya. Sumubok naman akong pumitas ng mga prutas mula sa hardin ng lola ko para madala sa bahay nila. Pagkatapos kong pumitas ng mga berdeng mangga, sakto namang nasira ang suot ko na tsinelas. Nayamot ako sa pangyari hanggang sa naglakad ako sa loob ng bahay ng lolo ko na nakapaa. Sa paglipas pa ng ilang minuto, ay ready na akong pumunta sa bahay nila. Naisip ko naman dumaan sa likod bahay para tumawid papunta sa bahay nila. Nang bigla namang may nangyari sa akin. Habang naglalakad ako, ay may biglang bumato sa likuran ko. Nagulat ako sa pangyayari. Natalisod ako sa aking paglalakad. Hanggang sa napaapak ako sa isang tinabunan na maliit na hukay. Oh no. Lumusot ako sa loob. Sabay nagkalat naman sa lupa ang mga dala ko na nakaplastik na prutas para sana kay Marina. Sa pagtalbog ng puwet ko sa lupa ay pakiramdam ko na bugbog ito at para atang may nabali banda sa likuran ko. Buti na lang ay mababaw lang ang butas na pinaglaglagan ko. Kung kaya halos nagawa ko pa rin na makaalis doon. Sa uli, dala ng pangyayaring yon, ay hindi na nga ako tumuloy sa papunta sa bahay nila. Napaisip na lang ako bakit para atang ang creepy na nangyari sa akin. Hindi ko nakita ang bumato sa akin nang hinanap ko ito sa aking paligid. Parang may something na gustong pumigil sa akin sa pagpunta ko sa bahay nila Marina. Sa pagkalaglag ko sa hukay ay halos 3 araw akong hindi nakapasok sa aking school. Halos nag-alala naman ang aking lolo sa nangyari sa akin. Kung kaya't pinatabunan ni lolo ang hukay na pinaglaglagan ko. Isang araw, nagulat ako dahil si Marina naman ang dumalo sa bahay namin. Nagbigay siya ng pagkain sa akin nang dumalaw ito. Sa pagdalaw niyang iyon, may kahindik-hindik na nangyari sa kanya. Ewan ko ba, pero bigla na lang siyang nangisay nang nakaramdam ito ng hilo mismo sa aking harapan. Nasyak ako, bigla na lamang itong nahimatay, saka natumba sa aking sahig. Bigla kong tinawag si Aling Gloria. Nakasalukuyan namang nagluluto sa aming kusina nang nangyari iyon. Sa sobra kong pagkataranta, bigla akong tumayo para lumabas ng kwartong iyon upang sana ay tawagin si Aling Gloria sa baba. Pero biglang hinawakan ni Marina ang kaliwang paa ko. Biglang dumilat na nga ang mga mata nito, saka ito tumitig ng malalim sa akin. Ang kanyang mga mata ay sobrang mulagat na at sobrang talim ang pagkakatitig ito sa akin. Nakaramdam ako ng takot na mga oras na yon. Mabilisan ko namang nasipa ang kamay nito na nakalak sa aking paa. Nasense ko na hindi si Marina ang kasama ko sa mga oras na yon. Bigla ito bumangon sa pagkakahandusay sa sahig. Saka ito nagsalita sa mas malalim na boses. Okay lang si Marina. Hindi mo siya pwede maago sa akin. Nasilayan ko ang kanyang mga mata. Punong-puno
Puno ito ng galit. Halos hindi ako makapagsalita sa mga sinabi nito sa akin. Maya't maya pa, ay biglang dumating si Aling Gloria. Hindi ko maintindihan, pero nang makita nito si Marina sa ganong kalagayan, ay may bigla itong dinukot sa kanyang bulsa. Sa kanya nga ito sinabuyan ng holy water. Sa ginawa nitong pagsaboy ay bigla namang sumigaw ng sobrang lakas si Marina. Sabay nawalan ito ng malay. Aling Gloria, ano bang nangyayari ngayon? Bakit ikakaganyan si Marina? Bago ang lahat, sir. Maaari mo ba akong tulungan na mailipas si Marina sa higaan mo? Saka natin siya itali muna pansamantala gamit ang mga lubid. Tali? Bakit kailangan itali? Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Napoposes ng isang pikbala ang anak ko. Mamay ko nalang ikukwento ang lahat, sir. Pagkatapos natin siya mailagay sa higaan. Wala na nga kami, sinayang pa na oras. Saka ko nga binuhat si Marina at inihiga ko siya sa aking kama. Nagmadali na nga lumabas si Aling Gloria sa naturang bahay namin dahil may isang pari daw siya nakilala na nagsasagawa raw ng exorcist. Paglabas nito sa aming bahay, ay sakto namang dumating ang lolo at lola ko na dumiretso kaagad sa naturang kwarto ko. Punong-puno ng pag-aalala at takot ang lolo at lola ko na ikwento ko na lamang sa kanila ang mga naganap sa kwartong yun. Pagkatapos niyon, ay sila naman na nagkwento sa akin. Aware sila parehas kung ano ang tunay na pinagdaanan ni Marina. Nang hindi raw ito gumaling mula sa kanyang sakit at halos hindi mawari ng doktor ang tunay nitong sakit, ay sinubukan daw ni Aling Gloria na ipatingin ito sa isang albularyo. Ang sabi nito sa kanila ay may tikbalang daw na nakatira hindi kalayuan sa bahay nila. Nagkakagusto raw ito kay Marina. Matagal na raw itong nagmamasid sa kanya. Subalit, mula na naging malapit daw ito sa isang binatilyo. Napalagay ko'y ako ang tinutukoy nito. Labis daw itong nakaramdam ng selos, kung kaya't halos gusto na rin nito kunin ang diwa ni Marina. Ngunit, lumalaban si Marina. Hindi raw 100% ang tiwala ni Aling Gloria sa kakayahan ng mga albularyo. Kung kaya't, lumapit siya sa isang simbahan mismo, sa isang exorcist. Sa paglipas pa ng ilang minuto, biglang nagising si Marina. Labis ang pagtataka nito kung bakit nakatali halos lahat ng mga kamay at mga paa nito. Halos nagpupumiglas at nagmamakaawa na ito para lang makawala roon. Nataranta na nga ako sa mga oras na yun. Kung kaya't, dali-dali ko na nga iyong pinagtatanggal lahat ng mga tali na nakagapos sa kanya. Inakala ko na wala na magiging problema. Pero bigla akong sinakal ni Marina. Nagulat kaming lahat sa nangyari. Sinubukan kong tanggalin ang mga kamay nito na nakagapos sa leeg ko. Subalit ang lakas nito. Pakiramdam ko ay mapipigti na ang hininga ko sa mga oras na yun. Sobrang lakas nito. Halos kasing lakas nito ang isang lalaki. Akala ko katapusan ko na. Saka biglang dumating si Aling Gloria. At kasama na nito ang mga alagad ng Diyos at isang pari nagsasagawa ng eksorsismo. Pagkakita ng pari sa akin, ay naglabas kaagad ito ng krus saka nagsaad ng pagdarasal. Dahil doon, ay nabitawan ni Marina ang aking leeg. Saka ito sumigaw ng sumigaw. Bigla naman nag-elevate sa ibabaw ng kama si Marina. Nabalutan ng takot ng lahat mga tao na naroon sa kwartong yun. Sinubukan na nga ng pari na magsagawa ng exorcism. Masyadong intense sa mga naganap. Kalaunan, bandang katanghalian, ay natapos na ang eksorsismo. Napalayas na sa wakas ng mga alagad ng Diyos ang isang elemento na sumubok kumuha sa diwa ni Marina at nagpahirap sa ilang buwan sa kanya. Dahil sa nangyari ngayon, ay mas lalong umigting ang pananampalataya naming lahat ng nakasaksi at hindi na muling ginambala ng tikbalang na iyon si Marina. Nagtino na rin ako sa aking pag-aaral at dito na po nagtatapos ang aking kwento.
Hi po, kamusta po kayong lahat? Nagustuhan niyo po ba ang aking isinare na experience sa inyo? Kung ito inyong nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. Huwag niyo rin po kalimutan na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na experiences ang aking i-share sa inyo. Maraming salamat po. Have a great day!